Or nagtatanong lang din po? Pero sabi ni Attorney Migs, kung gusto mo raw makakita ng resibo, sasamahan ka daw niya sa COA, DPWH, at saka sa kung anik-anik pa para makita Ito mo naman daw ang si resibo. Mix Nograles. Alam mo, Mix Nograles, huwag mo kami baklain. Girl, huwag mo kami baklain. Alam namin, Gawa tayong tanga ni Attorney Migs eh. Attorney Migs, alam mo, huwag mo kaming baklain. Diyos me. Bakla. Migs, alam namin kaya mong sumubo, no? Pero huwag mo naman kami pasubuin ng mga bagay na bakla. Diyos ko. Bakit kailangan mo kami... Alam mo, Migs, hindi lang ikaw, hindi lahat ng tao, Bob. Hindi lahat ng Pilipino ay bobo. Okay? Alam din naman yung iba sa amin, ganyan. Kung meron ka talagang liquidation, girl, meron kayong yung file sa office mo. Bakla. Ano ba naman yung, okay, wait a second, I'm just gonna ask my assistant to email you. Or, or bakla, i-upload mo yan sa iyong, saan? Sa Facebook mo. Pwede mo siya i-upload sa Facebook mo, sa page Dami-dami niyang mo. followers sa TikTok. Sa Diba? TikTok. Bakla. It's just, kung meron ka talagang accounting, liquidation with resibo, proper disbursement, may record, etc., bakla may file ka niyan sa computer. Ano ba yan? Mano-mano ba kayo? True. Ano ba kayo? Mano-mano ba kayo? Ledger pa ba kayo? Ledger pa ba dayo? Ledger pa ba dayo ang ano ninyo? Ang proseso? Or bakit kailangan pumunta ng DPWH? Anong kinalaman ng DPWH sa liquidation ng MOOE mo, bakla? Diyos ko, Migs. Alam mo, Migs, Diba? alam mo, Migs, pasubuka pa lang, nakailang lunok na kami. Kinaya nyo yun? Hindi mo pwedeng isa nyo na lang, or pwede kang gumawa ng Google Documents, di ba? Nakaloka to si Attorney Migs. Meron pa nga siyang mga nakakatawa to. Kasi nagpost to ng mga achievements niya for 2022 and 2023. Tapos, ang tawag dito, sabi niya, naka-receive raw siya, ang kanya raw funds for infrastructure projects ay 130 million for 2022 and 130 million for 2023. Box. Tapos yung mga pinost niya na pinagawa niya, 6 na basketball court. Wait lang, girl. Anong meron siya? 130 million worth of infrastructure projects for 2022 and 130 million for 2023. So naka 200 bilang congresswoman. Sandali naka 260 million na siya. So saan galing yung pera? I do not know. Baka kinubra niya sa share niya sa, di ba, siya sa traveling expense. Pera, kundi sa House of Representatives, di ba? Sandali paano ka nagkaroon ng funding for infrastructure? Wala na yan. Hindi ka naman DPWH, girl. Correct. Paano siya nagkaroon ng funding? Congresswoman siya, trabaho mo? Trabaho mo na magpatayo ng infra? Nasaan yan? Hindi, nasaan yan? Sa Constitution. Pakita nyo nga sa amin, nasa ba yan sa Constitution? Na trabaho ng isang mambabatas magpatayo ng infra. Di ba implementation yan? Hindi naman yan. Correct. Di ba executive work yan? So, paano ngayon siya nagkaroon ng budget for infrastructure? Sino nagbigay? Paano? Bakla. Yun lang siguro yung sponsor niyang project. Pero, paano niya i-sponsoran nga, girl? Anong proseso yun?
Ewan ko sa kanya. At buti ba sana, no, itong hocus-pocus na to, buti ba sana kung nakapagtayo ka ng something that is really meaningful to the lives of athletes. Ano itsura ng basketball court? Siya existing na ng mga basketball court. Alam mo yun sa mga barabarangay. Pagkatapos, nilagyan lang niya ng bubong. Nilagyan Tangina, girl. lang niya ng bubong. Yung mga basketball courts, project na yan ng ng sangguniang kabataan Trots. Saka ng mga barangay, di ba, dyan napupunta kadalasan yung mga budget nila, basketball, covered court, basketball court. Tapos congressman ka, yung pa rin ang... Yung pa rin yung trip mo. Again, Migs. Pakita po sa amin sa batas kung bakit merong infra projects ang mambabatas. Ano ba yun? Paano ka nagkaroon ng funding? Hindi ka naman DPWH for infra. Baka yun yung share niya sa budget ng HOR. Ha? MOOE niya, 122 million? Kapal naman ang mukha mo, girl. 130. For 1 year lang yun, ha? For 1 year lang yun, ha? For 1 year lang. Oo, for 1 year lang. Ayun. Kakaloka si Bakla. O di pakita po ng procurement. Ikaw di ba? Hindi ko magets. Kasi hindi ko magets yung mga ganitong patakaran, no? Kasi this smells like pork barrel. True. Yes, it is. Diba? Ayun, oh, if it walks like a duck, quacks like a duck, poops like a duck, it's a duck. It's a duck. It's a duck. So, ayan na naman ang malaking hindi maitago. Oy, sandali ni Piping Dilat. Sabi ni Piping Dilat, nag-submit ang Congress. Anong sinabit ng Congress? Ito yung niya, ito yung sample nung basketball ko. Parang, uy, dapat dinaman yun. Dinaman yun naman na sa pintura yung background nyo dyan. Sandali ba? Bandal pa. O, diba? So, sa barangay. So, kabubukas pa lang, may vandal na? Oo. Diba? Bandal na. Nakakaloka. Ayan. Ito pa isa. Ito pa isa. Ayan. Di ba panay tarpaulin sa likod? Ito, well, I want to know the procedures, no, ng mga ganito dahil I believe that this is a waste of money. No, ito mga basketball courts na ito dahil this is this is a non-generating, this is not an income-generating project of the government. And, aminin nyo, may rent yung basketball court na yan? Wala. So this is just like nothing. Ilang basketball court ba ang kailangan ninyo, girl? Kano? 122 million? Okay. True. Diyos mio. 122 million. Sabi ni Chris lang, project ng SK, hindi ng congressman. O, kapit kayo. Kasi kasama sa achievement niya yung Inter-Barangay Sports Festival. Hindi. Alam mo kasi itong mga to, no? Ako, Migs, foul ka doon nung sinasabi mo yung, project ng SK yung mga basketball. Actually, itong mga basketball court na ito, putang ina. Mga bakla. Ang SK natin, ang tagal-tagal na. Kung yung bawat isang SK, ilang years bang SK? Ilang years sila? 3 years? 3 years din sila, di ba? Oo, pero napapostpone rin sila kasi, di ba pagka minsan kinakancel so, may budget yan. So, nag-hold diba, over sila. May budget yan. Mga bakla. Kung yung SK ninyo, magtapatayo pa
lang ng basketball court. Anong ginawa nila dun sa pera nila noon? Pero, Bakla yung basketball court. Ano yung bawat bagong SK, may bagong bagong basketball court? basketball court. Wala na kayong kalsada, basketball court na lahat. Ayan. Di ba? Na parang, Diyos mio, hindi mo kailangan ng basketball court ng bawat isang barangay dahil that is an inefficient use of money. Oo. No? Ang ano pa doon, SAS, kasi ang representation kasi ni Migs is Filipino athlete. Di ba mga athletes yung ano niya eh? Ano ang PBA? Di ba parang pambansang kinemeng atleta, PBA party list. Pwersa ng bayaning atleta, 'di ba? Yun yung ano niya, yun yung representation niya. Ako sa totoo lang, ako bias ko yung sports eh. As in talagang I'm very willing to pay taxes para masuportahan yung sports. Kasi I really think that it teaches our youth certain values na importante talaga sa pag-develop ng personalidad ng kabataan. Kasi you look up dun sa mga nagsipag, may matinding hard work, disiplina in order to achieve glory. Yung mga bata, pag nakikita nila na yun na parang wow, meron kang hero, 'di ba? Importante yun eh. Meron kang nakikitang parang kakulay mo, kaitsura mo pagkatapos world champion, ganyan. Yun, for me it's really very important. So sa akin, okay sa akin yung sports as an advocacy na meron talagang napakarami talagang intangible contributions niyan sa consciousness ng mga Pilipino. Ngayon, ikaw, Migs, yung basketball court na yan, meron ba siyang ambag sa bayaning atleta ng mga Pilipino? Saka, Diyos mio, bakit basketball court? Diyos. Oo. Inaano ko, na parang, girl, bakla. If Attorney Migs wanted to improve yung if she wants to improve yung yung status ng Philippine basketball dito sa Pilipinas, bakit hindi covered court ang sagot diyan? 'Di ba? Ang sagot dyan, National Sports Program. National Basketball Sports Program. Hanapin natin yung mga matatangkad na Pilipino. Ipa-basketball clinic natin yung mga yan. Ganyan. O diba? Para makuha natin yung best and yung most agile, most athletic basketball player na possible. Hindi, diba? ako talaga para Diyos mio, Diyos ko Lord. It's 2023, magto-2024 na mga bakla. Makakapagpadala na baka in our lifetime, makapagpadala ng astronaut sa Mars. Yung mga politiko natin, ang iniisip ba na project, basketball court sa barangay. Girl. 500 billion na ayuda. Di ba, 500, parang, itong basketball court na ito, no? Unang-una, hindi mo kailangan ng, Diyos me. You don't need a basketball court in every barangay. That is such a waste of money. Okay? Ang kailangan mo lang, ang kailangan mo kasi dyan, you need to, kasi girl alam kong bakit hindi maganda tong basketball court in every barangay. Baka tumatanda ang mga tao sa barangay. Ano ba sa tingin nyo sa barangay? Forever? May bata? Kaya nga itong mga ganitong mga sports facilities na ito, this is a citywide project. Okay? This is a citywide project. Siguro, kung gaano kalaki yung city mo, magkakaroon ka ng 3 multi-purpose sports hall. Depende kung gaano kalaki yung city mo, no? Kasi hindi naman. And then everyone, kasi ano yun eh, it's like a mall eh. No? It's a way to gather people or a public park.
Ganyan. It's a way for people to mingle, etc. So, I want to, this is an effect of poor planning. I'm pretty sure. And of course, kickback. Umaming ka, Migs. Wala kang kickback. Hindi mo nga mapakita yung resibo. Ngayon, at sabi, samahan sa COA, pupuntahan ng DPWH. Pagagastusin pa tayo ni Attorney Migs ng plane ticket papuntang Davao, ano? Oo. Para Alam lang mo, sa Migs, resibo. alam mo, Migs, kung may resibo yan, wala ba kayong Excel, Excel file? Or hindi nyo ba pwedeng i-scan yan? Or bakla? Anyway, ito isang malaki na hindi mo maitatago, Migs. Walang resibo ang MOOE ninyo. Wala kang mapakita. Bakla, ang may papakita, hindi mo sasabi, pumunta ka dito sa opisina ko. Hindi ganun yun, girl. True. Ito naman silik, parang hindi naman lawyer. Ini-etchos mo pa kami. Wag mo kami baklain, Migs. True. Nakakaloka. On a larger scale, syempre ito, individual na legislator to, tas ganyan siya mag-isip. Pero in larger scale, yung budget natin for 2024, ganun din yung ganun din yung direction eh. Yung basketball kasi, I'm pretty sure kaya yan pinili ng mga politikong kasing babaw ni Attorney Migs Nograles. Kasi, yung covered court, dyan nagmi-meet yung mga barabarangay, yung mga, kunwari magba-volleyball ang mga, ganyan. Dyan sila nagaan, parang playground. So, dyan nagkikita-kita sila for leisure. And I'm pretty sure, kaya yan pinili ni Attorney Migs. Kasi, gusto niya na pag nagkita-kita ang mga tao, ang makikita mukha niya. Ganun notorious rin. Malamang nandun yung pagmumukha niya, donated by Migs Nograles. Correct, oo. Notorious tong mga Nograles na naglalagay ng pangalan sa mga project sa Davao. Ganyan ang reputasyon nila. So, umamin ka na, Attorney Migs. Talaga? Yes. Ganon. O, ang kapal pala ng mukha mo, Migs. Nandun yung mukha mo. Hindi mo pera yan, girl. Correct, oo. So, yan talaga yung intention mo. Yan talaga yung intention mo. Gusto mo talaga magpasikat. Gusto mo umepal. Girl, Migs Nograles. Nakita ko yung profile mo, nag-aral ka sa ibang bansa. May nakita ka bang basketball court sa mga pinuntahan mong bansa may nakalagay ng pagbumuka ng politiko? Wala, di ba? Yun ang may dignidad na public service. Ba't hindi yun ang gayahin mo? Ba't kailangan yung pagbumuka mo nandyan? Anong feeling mo pag jajakulan ka ng mga basketball player? Porn ka? Girl! Tigilan mo yan, girl. Sabi ni, since panahon ni Boy Nograles, laging may signage ng pangalan niya. Yun na nga, ang baboy. Naloloka ako sa kababoyan ng mga to. Na parang, alam mo karamihan ng mga kape ko nga sa mga politikong to. Di ba travel kayo ng travel ng ibang bansa? Nakakita ba kayo ng mga public utilities na may pagmumukha ng politiko? Wala, di ba? Yun yung may dignidad. So, bakit ayaw niyong gawin yung parang first world ang Pilipinas? Bakit gusto niyo yung mga pagmumukha niyo nandyan at claim kayo ng claim na project niyo yan? Hindi mo project yan. Project yan ng gobyerno. Bakla. True. Hindi mo pera yan. Siguro ilagay mo pagmumukha mo dyan. Kung pera mo yan, Migs, hindi mo pera yan. Hindi yan galing sa kipay mo. Siguro matutuwa ako kung sabihin mo, nag-blowjob ako ng ilang lalaki para makapagpatayo ng basketball court. Diba? Yun, pwede yan. Pwede yan, Migs. But this is not your money, Attorney Migs. So, dito nga. Sobrang kadiri. Sobrang kadiri po. Kita mo yung pagtrato niya dun sa taxpayer, no? Yung nagtanong sa kanya, may resibo yung MOE mo. Ano sabi niya? Gusto mo samahan kita. Pumunta ka dito. I will personally assist you. Ganyan. Sasamahan kita sa COA, DPWH, Kenemer, ganyan. Migs, amo mo yung nagtatanong sa'yo kung may resibo ka. Yung mga kasambahay mo ba, pag tinanong mo yung kasambahay mo,
Asan yung resibo ng grocery? Mm. Pag sinabi sa ng kasambahay mo, ay pumunta ka dito. Gusto mo sa maabda kita. Ano, gusto mo ganunin ka ng empleyado mo? Oh, mix na to. True. Empleyado ka lang nung nagtatanong sa'yo, Correct. Migs. Kapal lang Correct. pagmukha mo. Mm. Totoo. Ngayon, edi ganun nga yung ano nila, ganun yung, kumbaga parang, alam naman natin yung punto mo dyan sa basketball court na yun. Eh. Gusto mong bigyan ng maliit na pagkakatuwaan ang mga tao. Pero, wala ka naman talagang intention na mapabuti ang sports dito sa bansa. Yang mga ano na yan, yung mga basketball court mo na yan, limos yan. Hindi mo naman, wala ka talagang intention na na mapabuti ang sports o makahanap ng susunod na Manny Pacquiao or isang hero figure sa sports, 'di ba? Ito na. Wala ka naman talagang intention na gano'n. Ito na, tama ka din, Joey. Dapat meron yung national program. Saka bakit basketball lang? Di ba? Sana sinabi mo multipurpose sports facility. Correct. That's a more efficient use of the money. Di ba? And prioritizing indigenous sports. O, pwede kang may pang-sepak takraw. Marami tayong indigenous sports eh. Di ba? Na kasama sa palarong pambansa. Di ba? Na eksena. Tapos, actually, alam mo, ang top natin na sports, Joey, alam mo kung ano? Ano? Gymnastics. Ang mag-excel tayo, ayun yung Bakla, nakikita mo yung mga baklang, yung mga nababiral. Oo. Sabi ko, putang ina, oh. Yung mga nagkakaroling, tapos nagsisplit, yung mga Hindi, yung talaga, di ba meron ng uso ngayon, yung nag-challenge sila ng somersault, ng emerald, tapos puro bakla. Sabi ko sa mga bakla, sabi ko meron tayong future sa gymnastics. Diba? Yung Yulo brothers ngayon, yung kuya niya, si Carlo Yulo, patambling-tambling lang daw yan sa Lunete nung una. Ganun. Ayan, so naka-discover siya. Ayan, diba? Ang galing-galing. Diba? Hindi totoo yan. Pag pumunta ka sa mga kasi lumaki ako ng sa Sampaloc, sa Looban. Maraming magagaling mag-gymnastics. Yung mga sa mga mga kalye-kalye, actually yung mga street children, magagaling silang mag-gymnastics. Sabi ko, yun yung untap eh. Alam mo kung bakit ayaw yan. Alam mo kung bakit ayaw yan. Ayaw i-develop yan. Why? Gusto mo sabihin ko sa'yo. Hindi kasi na isusugal. Kasi ang boxing, sugal yan eh. May sugal, oh. May betting na kasama yan eh, no? Na Oo, associated with it. Yung basketball din. May sugal ending. Sugal din yung basketball eh. Diba? Kita mo, lahat ng mag-e-excel tayo, hindi natin i-develop kasi nga hindi nga sugal. Parang swimming. Can you imagine, napapalibutan tayo ng tubig? Oo, hindi tayo makapag-produce ng diba, yung mga badyaw, diba? Bakla yung mga badyaw, diving. Correct. Diba meron na yung physical ng mga badyaw is so fit in swimming. Built for swimming and diving. Correct. Pero, ayaw i-develop. Kasi nga, hindi nga siya sugali. Alam mo naman mga Pilipino at mga politiko, no? Gagamitin lang nila yung pera ng taong bayan para i-develop ang something kung pagkakakitaan nila. Kanya lang naman yan. Diba yung basketball, sugali yan. Yung boxing, sugal. Diba? Tama ako, mali. Kita mo, cosmological woman of the universe. Yes. Sabihin, diba? Tama yan, sugal talaga yan. Kaya, kita mo, bakit ang bongga-bongga
bongga-bongga ng boxing sa atin. Diba? Malaki Lalo na ba? lalo na pag napupunta ng yung may mga pay-per-view, yung may mga betting, yung mga 'di nakaano ba? na, yung mga Yung may mga malaking betting, venue na, oo. 'di ba? Mm. Gustong-gusto nila 'yan kasi nga maraming pera. Mga mukha talaga mga pera to, wala sa tingin mo ito mga politiko to para sa sports? Mga bakla, tingnan nyo nga yung mga tiyan nyo. Hindi ba kayo nagsusports? Ginagawa nyo lang, ginagastos ng perang taong bahay, lumalaki yung mga tiyan ninyo. Kasi ano bang gagawin nyo sa perang ninakaw nyo? Ikakain nyo, bibili nyo ng kung ano-ano. O, wala na kayong panahon na magpaganda ng katawan. Kaya yan. Sugal yan. Yan ang gusto nila, yung maisusugal nila. True. Di ba?